Isang mapagpalang araw na naman po sa ating lahat mga kalingap, mga ka-business. At yun, panibagong araw, panibagong reaction ulit po tayo. At for today's video po ay gaon po natin ng reaction. Itong isang naging ika nga ay buwis buhay ika nga ni Kalinga Prab na naging mission nila. Dito nga po sa pinuntahan nilang na-scout ni Red Sin Vlog. At dito sa mission nila Kalinga Prab na ito, talaga masasabi natin na halos talagang buwis buhay ang ginawa dito nila Kalinga Prab. Kasi tinawid nila yung ilog na nung panahong yun ay papalaki ang tubig. Nung papunta sila doon sa kanilang mission, okay pa eh. Nung tumawid sila doon sa ilog, ika nga hindi pa ganun na kalakas yung agos o yung current ng tubig. At madali lang na nakatawid sila. Pero nung pabalik na sila, nang matapos sila makapag-vlog, ay talaga namang kita natin yung hirap na pinagdaanan nitong sila Kalinga Prab at ng team Kalingap na pumunta nga doon. Talaga namang kita natin yung lakas ng current ng tubig. At kung ikaw ay hindi sanay talaga o ikaw ay walang kasanayan na tumawid sa mga gantong tubig o gantong ilog na may ganyang kalakas na current ng tubig, ay pwede talagang ikapahamak mo. Pero sa kabila nga ng ganyang ika nga'y panganib na sinuong nitong sila Kalinga Prab, ay talaga namang hindi sila nagdalawang isip na ituloy yung mission para matulungan itong isang kababayan nating karapat dapat naman talagang tulungan. At sobra akong humanga dito kay Kalinga Prab. Kasi nakita natin na handa nilang suungin ang anumang panganib. Makatulong lang do sa mga kababayan nating higit na nangangailangan. No, sa mga kababayan nating karapat dapat talagang tulungan. At yun nga mga kalingap, mga ka-business, matapos silang tumawid sa ilog ay tinungo na nitong sila Kalinga Prab yung bahay nitong sila Janice. Parang mahatidan nila ng kaunting tulong na pwede nilang maibigay. At dito nga mga kalingap, mga ka-business, ay nalaman natin kung ano nga ba yung talagang kalagayan nitong sila Janice. At yun, masasabi talaga nating karapat dapat natulungan itong si Janice. Kasi yun nga, sa edad niyang 18 years old, nag-aaral siya at ang kanyang mga magulang ay wala na rin kakayanan na mag-provide pa ng kanilang pangangailangan. Dahil itong kanyang nanay ay may pinagdaraanan depression. At ayon nga dito kay Janice ay nagkaroon ng postpartum ang kanyang nanay dahil sa pagkawala o pagkalayo nung kanyang panganay na kapatid. Simula daw kasi noong mawalay sa kanila yung kanilang panganay na kapatid, ay nagkaganito na yung kanyang nanay. Kaya wala na rin itong kakayanang maghanap buhay. At yung kanya naman tatay ay meron na rin dinadalang sakit. Meron tong arthritis na siya naman nagpapahirap sa kanyang ama para hindi makapagtrabaho. At ang kalungkutan pa nga doon ay dahil sa kalagayan ng kanyang ama na ito, ay iniisip na nitong kanyang ama na wakasan yung kanyang buhay. Dahil ang feeling niya sa kanyang sarili ay pabigat. Pakainin lang. Ika nga ng kanyang ama ay gustong gusto niya magtrabaho. Pero dahil nga doon sa kanyang kalagayan ay wala siyang magawa. Kahit anong pilit niyang gustuhin magtrabaho, pero wala siyang magawa. At yun yung masakit sa kanyang kalooban. Alam niyo mga kalingap, mga ka-business, sobrang akong nakaka-relate dito sa pinagdaraanan ng kanyang ama. O yung ama nito si Janice. Kasi ako bilang isang bidri din,
At hindi naman ako inborn na ganito. At syempre nakaranas din ako magtrabaho. Naranasan ko din yung buhay na ako'y nakakatulong sa aking mga magulang. Kaya nung nagkaganito ako, naging isa akong bedridden. Ganito din yung nararamdaman ko. Gusto kong magtrabaho, gusto kong maging produktibo, gusto kong gawin ang mga dati kong ginagawa. Pero wala na akong magawa. Dahil hindi ko na kaya eh. Sabi ko nga ni Kutsara, hindi ko kayang tanganan sa ngayon. Kumbaga, andun yung kagustuhan mo na makatulong ka. Andun yung kagustuhan mo magtrabaho. Pero wala kang magawa dahil dun sa iyong kalagayan. At ang bigat nun sa kalooban, mga kalingap, mga ka-business. Sobrang bigat nun sa kalooban. Kasi ang pakiramdam mo, wala, nakadepende ka na lang doon sa mga kasamahan mo o doon sa kasama mo sa bahay. Na lahat ng pangangailangan mo kailangan idulot sa'yo. Ni pagkain, hindi mo kayang asikasuhin yung sarili mo kahit sa pagkuha ng sarili mong pagkain. Lahat idudulot sa'yo. Pero ako kasi, hindi ako tumigil ng pag-iisip para maging produktibo. Hanggang sa ito nga, natutunan ko ang gumawa ng isang reaction video o ng mga reaction video. At dito, naisip ko pwede ako maging produktibo. Nung una, sabi ko libangan, na malay mo, pala rin. Makilala ko bilang isang reactor. At kahit pa paano, kumita ako at makatulong sa aking pamilya. At buti na nga lang sa awa ng Diyos. Ay eto, kahit pa paano. Kahit pa sabihin every 2 months, bago ako makasahod ng 5,000, 6,000, napakalaking tulong. Kumbaga, nagawa kong kahit pa paano maging produktibo kahit nakahiga lang ako. At sa totoo lang, isa ito sa naging dahilan kung bakit nagkaroon uli ako ng self-confidence. Kung bakit nadagdagan yung self-confidence ko. Kasi napatunayan ko dito na wala palang imposible. Kahit simpleng nakahiga ka lang, kahit sabihin may kapansanan ka, hindi ka na makabangon, pwede ka pa rin palang maging kapaki-pakinabang. Pwede ka pa rin palang makatulong sa pamilya mo kung gugustuhin mo. Kaya dito sa tatay ni Janice, oo, ando na tayo. Sa minsan talaga inaabot tayo ng ika nga ay dumaraan tayo na napapanghinaan tayo ng loob pero laban lang. Ika nga ay hanggat tayo nabubuhay ay may pag-asa. Hanapin mo lang kung sa anong paraan o paanong aspeto ka makakatulong sa pamilya mo. Hindi pa katapusan ng mundo. Kahit ganyan yung kalagayan mo. Lalo't nakikita mo na yung anak mo, katulad nga nito si Janice, ay nagsusumikap. Katulad niyan, nagsusumikap siya mag-aral, parang sa ganun balang araw, makatulong siya sa pamilya nyo para maiahon kayo sa hirap. Lalo na nga ngayong yan, natagpuan na kayo ng Team Kalingap, nila Kalingap Rab. Kumbaga, ito na yung maaaring simula ng pagbabago ng buhay nyo. At sigurado na yan. Sigurado nang itong si Janice ay susuportahan nila Kalingap Rab ang pag-aaral niyan. Lalo't nakikita nila Kalingap Rab kung gaano kadeterminadong makapag-aral itong si Janice. Biruin nyo. Sinisikap niyang tawidin yung ilog na yan. Makapasok lang siya. Diyan pa lang, makikita na natin kung gaano kadeterminado itong si Janice makapag-aral. At yan yung isang gustong-gusto nila Kalingap Rab na tulungan. Yung may determinasyon para makapag-aral. Pero alam niyo mga Kalingap, mga ka-business,
Buti na rin lang at natagpuan ng kalingap itong sila Janice. Kasi dito sa interview ni Kalingap Rab na ito kay Janice, ang plano talaga niya, pagkatapos niya ng senior high, maghanap na lang siya ng trabaho para makatulong dito sa kanyang pamilya. Kasi nga, sobra sila naghihirap eh. At yung kuya na lang niya nagtatrabaho bilang isang habal-habal rider. Pero sa ngayon, na yan nga, tumating yung blessing sa kanila at nandiyan na nga yung kalingap, blessing na hatid ng kalingap, ay nandun na yung pag-asa nitong si Janice para makatapos ng kanyang pag-aaral. Para nang sa ganun nga, ay maiahon niya sa kahirapan ang kanyang mga magulang. At hindi lang yan pagsuporta sa kanyang pag-aaral ang pwedeng blessing na maging hatid sa kanila nitong kalingap. Dahil makita lang o magustuhan lang ito ng mga viewers, itong si Janice. Mahalin lang ito ng mga viewers, pati ng mga sponsor ng kalingap. Maraming blessing ang dadating dito. Marami siyang blessing na matatanggap. Hatid ng kalingap. Basta pagigihin lang niya at ipakita lang niya ang pagiging mabuting tao. Alam naman natin mga kalingap, mga ka-business, na once na ikaw ay mabuting tao, maging mabait ka, ipakita mo lang yan sa mga viewers ng kalingap. Ipakita mo na kahit ikay tinutulungan na, kahit maraming blessing na yung dumadating sa iyo, ay down to earth ka pa rin. Mababa ka pa rin at hindi ka lumalaki ang ulo. Marami ang tao, ang mga viewers o supporters ng kalingap na magkakagusto sa iyo. Maraming blessing ang darating sa iyo. At ganoon din syempre sa buong pamilya mo. Pero alam niyo mga kalingap, mga ka-business, habang nire-reactionan ko ito, sabi ko nga, buti na lang may mga katulad nitong sila Kalingap Rab na nagsusumikap na makatulong sa mga kababayan natin na talagang masasabi nating sobrang naghihirap ng buhay. Katulad nga nitong sila Janice. Kasi yung ganito mga taong halos nawawala na ng pag-asa. Nang dahil sa mga katulad nila Kalingap Rab, nila Kuya Bal Santos Matubang, mga iba pang mga charity vlogger diyan katulad nila Ka-Business, Pogong Biyahero, nila Tatay Tekram, nilalahat ko na ng charity vlogger. Nang dahil sa kanila, nabibigyan nila ng pag-asa ang mga ganitong kababayan natin. Nasabi ko nga, ay halos tinatakasan na ng pag-asa. Kumbaga, dahil nga dito sa katulad ng kalingap, ay nabubuhay uli yung kanilang pag-asa. Nabubukayan sila ng loob. At alam natin na napakarami na mga kababayan natin na sobrang naghihirap ang nabago ang buhay. Lalo na nga nitong sila Kalingap Rab. Ang dami dyan. Katulad na halimbawa nila Joy Diwata. Alam natin kung ano naging kalagayan o anong kalagayan dati nitong sila Joy. Ganon sila Beyonce, sila Carla, sila Rose Ann, sila Eden, at marami pa. Marami pa sa mga kababayan natin na tulungan nila Kalingap Rab at nabago nila Kalingap Rab ang kanilang mga buhay. Nasabi ko nga, kung hindi dahil sa Kalingap, malamang sa malamang, hindi mababago ng ganon-ganon ang kanilang pamumuhay. Kasi wala naman basta-basta tutulong, di ba? Nang ganon-ganon. Nakatulad na nagiging tulong ng kalingap sa kanila. Kahit sa ating gobyerno, hindi naman napapansin ng ating gobyerno yung mga kababayan natin katulad nga nila Joy Diwata at ng iba pang mga naging beneficiary ni Kalingap Rab, nila Kuya Bal Santos Matubang, na nabago ang buhay. At kahit pa nga sabihing matulungan niya ng gobyerno, hindi katulad
nang naging tulong nila Kalingap Rab, nila Kuya Bal Santos Matubang, ang magiging tulong dyan ng gobyerno kung sakasakali. Kasi yung mga naging tulong ng Kalingap sa kanilang mga beneficiary ay talaga nabago ang buhay ng kanilang mga beneficiary. Kaya sa totoo lang, mga Kalingap, mga kabisnes, sa ngayon, ang kalimitan nagiging pag-asa ng mga kababayan nating hikahos sa buhay, ng mga kababayan nating naghihirap, ay yung katulad ng Kalingap na tumutulong at lumilingap nga sa mga kababayan natin nakapos sa pamumuhay. Katulad nga halimbawa nito si Janice. Diba mga Kalingap, mga kabisnes? Sabi ko nga, ito na yung simula ng pagbabago ng buhay nitong sila Janice. Basta maging umayon lang sila doon sa mga patakaran ng Kalingap, kasi alam naman natin na may mga patakaran ng Kalingap sa kanilang mga beneficiary. At once na itong si Janice ay umayon sa lahat ng patakaran ng Kalingap, at sabi ko nga, maging mabait lang itong bata, maging yung pamilya niya maging down to earth lang, ipakita nila na sila'y karapat dapat na matulungan, sigurado yan. Sigurado yan. Hindi lang ang pag-aaral nitong si Janice ang masisecure sa pamamagitan ng Kalingap. Kamala-mala mo, isang araw, mapatayuan din nila Kalingap Rab ng sariling tahanan itong sila Janice. At malay mo naman, di ba? Malay mo, ay isa itong si Janice sa mag-trending sa mga ibinablog ng Kalingap. At pag nangyari yan, siguradong mas malaking blessing ang dadagsa o ang matatanggap nitong pamilya nitong si Janice. Sigurado yan. At yan yung aabangan natin lahat, mga Kalingap, mga kabisnes. Yan yung ating papakaabangan. At yung paano po, mga Kalingap, mga kabisnes, hanggang dito na lang po muna aking reaction video patungkol nga po dito kay Janice. At sabi ko nga, ito yung isang aabangan natin na sa mga iba-vlog nito si Kalingap Rab. At yung maraming salamat po, mga Kalingap, mga kabisnes. Sana po nagustuhan nyo itong aking ginawang reaction video na ito dito sa ikangay buwis buhay na naging misyon nito sila Kalingap Rab dito kay na Janice. At yun, mga Kalingap, mga kabisnes, bago po tayo magtapos dito sa ating reaction video na ito, ay yun, lagi ko pong paalala na sana po lagi po nating patuloy na suportahan ang ama ng Kalingap na walang iba nga po kundi si Kuya Bal Santos Matubang. Ganon din po ito si Kalingap Rab, at syempre ganon din ang may bahay ni Kuya Bal Santos Matubang na si Ate Edna Vlog. At ganon din po ang may bahay nito si Kalingap Rab na si Ma'am Jack Tapia Matubang. At syempre, mga Kalingap, mga kabisnes, patuloy din po nating suportahan ang lahat po ng Kalingap partners at lahat ng Kalingap reactors. At ganoon din po ang inyong lingkod, Anime Reactors TV. Patuloy nyo lang po sana ako suportahan. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa aking channel, baka naman po pwedeng pa-subscribe na. At yun, mga Kalingap, mga kabisnes, isa po sa ating patuloy ding suportahan ay ang Kabisnes Official Papa Dins TV at Kabisnes Family. Yan, support din po natin sila. At yun, paano po, mga Kalingap, mga kabisnes, muli po ay maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po sa inyong lahat, and I love you all. Bye-bye.